Hi guys! For today's video, ang lulutuin ko ngayon ay sinigang na lechon. Let's get started! Wait natin na kumulok. Ayan na. Ayan natin itong gabi. Kasi yung lechon kasi luto naman na yun. Itong gabi. Palambutin pa. Kaya gabi. Ito na. Kasi yung lechon. Check natin kung malambot na yung gabi. I-add na natin ang ating lechon. Ayan. Sinag yung ating ihaw. Okra. Yung sitaw, maraming okra. At labanos. Ito, sarap. Kain natin ng 5 minutes siguro. Kumulo. Nadagdag ko naman yung pagkakay. Sili. Okay. Add na natin yung ating sinigang mix sa gabi. May gabi din. Ano tayo ba? Sarap natin. Minutes. Pwede nang kumain. Hi guys, that's it. Ang ating sinigang na lechon. First time ko lang magluto ng sinigang na lechon guys. Kaya sigurado magtatakan kayo. Tapos, siyempre, matching patis. Nalagyan ko ng sili. Maanghang nga yung sili dahil my favorite ay maanghang. Uy, may sili pa. Yan. Ano ko plato ng lemon? Nakalimutan kong kumuha ng lemon. Wait lang. Sarap. Ay, ba talaga ang lasa nito guys? Grabe, ano ba ito? Ang linamnam niya, promise. Kasi alam mo kasi, di ba? Lechon, tapos niluto mo siya as sinigang. Ako, napakasarap. Grabe, ano ba ito? Masarap talaga guys. Ang ingay ng pabo namin, narinig nyo ba? Tapos yung gabi, ang kunat, ang lagkit. Ang sarap. Yung patis. Para mas masarap. May kaming lemon sa likod. Maraming bunga din. Alam mo guys, yung lemon namin, parang hindi siya nauubusan ng bunga. Ano niya, ano tawag dito? Kagaling niyang mamunga, hindi siya nauubusan. Siguro dahil nga siya naarawan sa likod, tapos may mga manok kami, may mga pabo, may bibe, tapos siyempre yung mga dumi nun, ayun, nagiging fertilizer, kaya siguro ang reason kung bakit magana siyang mamunga. Yung gabi talaga, sarap ang kunat. Yung kunat na malagkit. Nag-blend yung asim ng lemon, patis, saka ang ng sili. Ay, ang sarap. Okra.
Ano pag-uusapan natin? Parang may kausap ako. Guys, ano tingin niyo sa mga nangyayari ngayon sa bansa natin, no? Nakakalungkot, di ba? Tayong mga ordinaryong mamamayan, nagkakayod, babayad ng tax, tapos, kukurakutin lang, di ba? Ang hirap kasi, yung mga taong naapektuhan ay yung mga walang-wala talaga. Kumbaga, pati din naman tayo, di ba? Naapektuhan din naman tayo. Siyempre, kawawa yung mga bata na nagkakasakit dahil sa baha. Ako, nagpapasasala sila sa pera na ninakaw nila. Pero ang hirap, no? Para bang wala silang kabusugan. Nakakalungkot lang kasi, yung ating gobyerno, gumagawa naman ng paraan para makaangat yung ating ekonomiya, para umunlad naman tayo kahit papano. Kaso nga, ito, natuklasan nga na may mga project na hindi nagagawa, yung tinatawag natin ghost project. Alam nyo guys, matingin ko, halos lahat naman sila parang involved. Kasi alam mo, kahit tayo mga ordinaryong tao, di ba? Alam natin may mga anomalya sa mga agency ng gobyerno natin, di ba? Kaya wala naman na tayong resibo or evidence. Good thing na meron tayong presidente na pinupursige itong pag-cleansing sa gobyerno natin. Sana nga malinis, hindi man totally na malinis kahit paano, di ba? Basta malinis lang at matakot yung mga involved, at matakot at saka hindi sila pamarisan, alam mo yun? At dapat talaga makulong, ang mga dapat makulong. Kaya lang, sabi ng mga ibang vlogger, para daw may pinagtatakpan daw yung mga taga-senado, yung mga taga-kongreso, syempre sila lang din doon. Magtatasipan sila. Ay ko. Kinukurakot yung pera, sa totoo lang mayaman talaga tayo. Nakapasensya na ha. Kasi wala akong maitopic. Kaya, saka, ano ngayon, viral yung issue na yan ngayon. Siguro naman, kayo. Hindi naman na kayo, kumbaga alam nyo din yung mga issue na yan ngayon. Kaya nakakalungkot guys, no? Nakakalungkot, nakakainis, nakakadiri sila. Wala talaga silang kabusukan. Tapos deny to death sila. Yung sa bagay, idaan na nga talaga sa tamang proseso, di ba? Sana nga, hindi maging muro-muro yung mga ginagawang pag-imbestiga nitong mga kasong to. Kung ako yung involved dyan, kulang ha. Isiwalat ko na talaga lahat-lahat. Wala na akong ititira. Para sama-sama na lahat. Ako lang bang makukulong? Paano naman yung nasa taas? Diba? Siguro kung hindi bumaha, kung hindi tayo binabagyo o inulan ng malakas sa Pinas, baka hindi yan na booking. Good thing na lang talaga na parang paraan na rin ito ng Diyos na bahain muna tayo para matauhan ng gobyerno, para questionin yung mga contractor or mga district engineer o kung sino man nagbigay sa kanila ng mga insertion money, alam mo yon. Grabe, para matauhan yung gobyerno natin, para mabuksan itong kasong to at maimbestigahan talaga ng maayos. Tama lang din na bumuo yung ating presidente ng yung commission na hindi tawag doon, independent body commission, no? Para hindi sila ma-influensyahan ng mga involved na officials, di ba? Hindi lang naman ngayon yan kahit yung mga nakaraang administrasyon, mga past president administration pa, parang naging na lang ba? Parang naging parang nakasanayan na lang na, may project ako dyan na binigay sa'yo, dapat bigyan mo ako ng 40% dyan. Di ba? Kaya ganun, kaya wala talagang magandang project na matino. Karamihan ng project natin dito, like yung mga bridges, kalsada, school buildings, mahihina. Kasi bakit? Tinipid. Kasi una pa lang, kulang na yung budget Bakit? Kasi, ito para kay congressman, para kay senator, para sa district engineer. Anong matitira sa contractor? Yung contractor, every time na magpa-check sila doon sa project, kailangan pa rin maglagay uli para maprubahan, para mabigay ang full payment ng kanilang ginawang project. Ganun naging lakaran na. Kaya dapat talaga stop na please ko. Tama na. Busog na kayo. Limpak na yung ari-arian nyo. At dapat managot ang dapat managot.
kung saan saan napunta yung ating kwentuhan. Kala kayo guys, basta wala naman akong maitapi, kaya ito na lang itapi ko habang ako'y kumakain, ano. Hmm. Kaya panalangin din natin yung mga gumagawa ng investigasyon nato na hindi sila maimpluwensyahan para syempre para sa pagbabago ng bansa natin, para umangat na tayo, para lahat tayo umangat, yung ating mga OFWs, pwede nang umuwi dito. Kasi kung maganda naman, pag maganda naman yung ating ekonomiya, aba, syempre, hindi na magbabang ibang bansa ang mga kababayan natin. Kasi dito, yung sweldo nila, sapat na, kumbaga okay na sa pag-support sa isang pamilya. Di ba? So, yun ang dream ng ating Pangulo na mga OFWs natin. Di sana nga, umuwi na dito para makasama ang mga buong pamilya niya. Parang mahiwalay sa mga anak. Tsaka karamihan naman kasi karamihan ng mga nag-abroad, hindi naman lahat ha. Hindi lahat. Pag nasa abroad na yung asawa, yung naiiwan dito, nagluluko, or yung umabroad naman ay nagluluko. Diba? Pero sa mga anak, apektuhan, nagre-rebelde, wala nang pagkatahimikan yung pamilya. Nasira na. Bakit? Anong dahilan? Dahil nga, sa pasweldo dito sa bansa natin ay mababa. Hindi sapat. Bakit? Kasi, mga ordinaryong tao, maliit lang din ang kita nila. Diba? Mga manggagawa. Hindi sapat yung kanilang kinikita para tustusan ng pamilya. Sarap. Ayun guys, susog na si Mommy Z. Ayun, bye. Ito na lang natin. Okay guys, thank you for watching. Thank you sa support. Team Resbackers, Team Fighter, and Teammate. Salamat guys sa inyo sa support. Mega love shout out to Admin Majay, Admin Jen Ryan. Thank you po sa lahat. God bless us all. Bye.